Praise the Lord. Good morning sa tanan, mga kaigsuunan. Kumusta po ang lahat? O kininyong alagad, Pastor Ariel Lobaton, makig-uban usab kaninyo. Alang gayud sa ato ay igsuon nga pagtuon may tungod sa pagkaplag or pagtuon may tungod sa gingharian sa Dios. No, thank you kayo mga kaigsuunan. Once again, good morning. So nining adlaw mga kaigsuunan, makahimo gayud kita sa mapadayunon natong pagtuon sa pulong sa Dios o bisan pa sa gingharian sa Dios mga kaigsuunan. Our topic for today, padayunon nato ang atong natun-an niaging mga adlaw mga kaigsuunan, ang the original concept or the original kingdom concept, colonization of earth. So ato ni migsuon nga tiwason, ato kining tun-an ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Praise the Lord. So this time we open this in prayer. Amen. Magahimo kita sa mga pag-ampo. Dalaygon o silibahon ng mga Diyos, salamat kaayo Lord sa kahigayunan nga kin kami makahimo nasab sa padayong mga pagtuon sa imong mga pulong. Bani kami giyahi ang matag usa kanamo, mahimong inablihan ang among nanguna kasing-kasing sa labutan bisan pa sa mga pagtuon sa imong mga pulong. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, ingon na kami makahimo sa pagsugod, giyahi ubani kami Ginoo o bisan pa imong alagad, mahimo o Dios nga panudlanan sa mga kaigsuunan sa kaalam diha sa imong mga pulong nga amo ma-impart da sa mga kaigsuunan. Dalaygon ka amo kining gisalig ug gitugyan ng tanan sa gamahanan pangalan, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. So this time mga kaigsuunan, atong padayunon sa pagtuon ang pulong sa Dios. Amen. Bisan pa maigsoon sa topic nga nag-ingon, the original kingdom concept, the colonization of earth. Now, in recap mga kaigsuunan, sa ato ang gitun-an yaging mga adlaw, ingon maigsoon ang pagtudlo ni Dr. Myles Munroe. He explained that the original purpose was not to establish a religion, no, but to extend His heavenly kingdom to earth through colonization. Now ato nasabtan nga sa mga pagtuon, ang katuyuan o plano sa Dios wala siya nagtukod og relihiyon, apan iya igsoon gi-extend ang iyang gingharian sa langit diri sa kalibutan. Now, this concept is rooted in the idea that God, the King of Heaven, wanted to manifest His rule and will in the visible realm of earth through mankind. Now, in number 1 points nga itong gisgutan ni aging mga adlaw, matud pa mga kaigsuunan, kingdom colonization defined. Colonization is the extension of a kingdom influence to a distant territory. When you say colonization, this is what we call extension of the kingdom influence bisan naa sa layo nga territory. So God's plan was to colonize earth with heaven culture, values, and lifestyle. Earth was meant to be a reflection of heaven. So what is colonization? So colonization is the extension of a kingdom's values, culture, and laws into a foreign territory. So earth was meant to be a visible expression of heaven. Now, we have what we call biblical comparison according to Matthew chapter 6 verse 10. Your kingdom come,
your will be done on earth as it is in heaven. So in other words, God wanted earth to reflect heaven. No, just as Britain influenced its colonies, amen, sama sa Britanya, gi-influensyahan niya yung mga colonies sa ilang lingwahe, sa ilang kabalauranan, o sa ilang kultura. Now, God also wants to influence earth by heavenly language, heavenly culture, and even the laws or mga pabalaod sa atong Ginoo, mga kaigsoon. Now, ikaduha nga punto, mga kaigsunan, man as God's representative, ato ning gisgutan ni aging adlaw, God created man in His image and give him dominion, according to Genesis chapter 1, verse 26. Man was designed to be a governor or administrator of earth. So under God's rule, the Spirit of God living in man was to manifest the culture and nature of heaven on earth. So in other words, ang tao, mga kaigsunan, nahimo kitang ambassador. We are God's ambassador on earth. According to Psalms 115 verse 16, even the heavens are the Lord's, but the earth He was given to the children of men. Gipanag-iya gayud sa Dios ang langit bisan ang mga langit, apan ang kalibutan gihatag sa anak sa tao. So man was given dominion, not ownership, but man is God's representative ruler, or God's representative ruler, filled with the Spirit of God. Our role is to administer, or we become administrator of God's government, not a religious participants. Okay, mo na itong gitunan, niagi mga kaigsunan, then last slides nga itong gitunan, heaven as the prototype, just like earthly kingdoms. Example sa British colonies, amen, they imposed their culture on the foreign land. God's goal was to fill earth with heaven's order, beauty, and holiness. And man was not to bring religion, but government. God's government. Okay, so diri maigsoon ang ato ang gitun-an. So we have our new discussion sa sumpay ni Maigsoon, but excuse kay mura mag Okay, so padayonon nato mga kaigsunan ang gitawag nga ikaupat nga punto sa ato ay migsuong hisgutanan ug sa ato ay igsuon nga pagtulunan nini nga kabuntagon, the full interrupted the process. So tungod sa katuyuan sa Dios nga iyang i-colonize ang kalibutan, that heaven or the kingdom of heaven was extend here on earth, tungod sa sala, no? Tungod sa kapakyasan sa tao, there is what we call interruption. There is what we call interruption in the process that man can rule or dominate sa katuyuan sa Dios diri sa kalibutan or bisan sa iyahang mga resources. So, when man sinned, he lost the Holy Spirit. And thus, the kingdom connection. No, sa diyan nakasala ang tao, nawala kaniya ang balang espiritu, unya ang connection sa gingharian nawala usab. Earth become filled with human governments.
religion and disorder instead of God's heavenly culture. Ang naitabo mga kaigsunan, ang kalibutan na puno sa panggobyerno sa tao, na puno sa relihiyon, nga gitukod og tao, unya there is what we call disorder instead of God's heavenly culture. So the fall of man disconnected from the kingdom. Then according to Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So when man disobey or rebel against the government of God, he lost the kingdom connection. Wala na konekta, dili na konektado ang tao sa gingharian because the Holy Spirit was lost when man disobey God. O matod pa, this is not just an ordinary disobedience ang gihimo ni Adan og ni Eva, but this is what we call rebellion against the government of God. So earth was left with religion. Then there is chaos and human government. Mao na nga mga tao karon puno sa kalisang, puno sa kasamok tungod kay gipaubaya ang kalibutan sa relihiyon o sa human government. O wala kini na-align diha maigsuon sa gingharian sa Diyos. So religion means they try to reach God. No? Religion tries to reach God. Ang katuyuan sa relihiyon mao nga ilang kabuton ang Diyos. Pero sa gingharian sa Diyos, matod pa, kingdom is God coming to earth through men. Amen. Mao na nga importante kayo nga sabto nato nga daghang mga reliyoso apan dili sila mga Diyos nun. Because religion, they are trying to reach God, pero sa gingharian sa Diyos, ang Diyos mismo ang gustong mu-reach ka nato aron nga kita ang makabalik diha sa iyang gingharian. That is why Jesus came, no? Niani si Ginoong Hesus sa yuta aron nga mamatay, malubong unya mabanhaw. O pinaagi niya na kung ato kining tuhuan mahimbalik kita sa gingharian sa Dios. So tulo ka butang ang gisgutan migsuon may tungod sa kamatayon sa atong Ginoo. When Jesus died, we must also die in our sin. It means we are going to repent. So repentance means to change your mindset, to change of thinking. So after we repent, mga kaigsunan, kinahanglan matao kita pag-usap diya sa espirituanong pagkatao. So we must be born again. Amen. So repentance is the first step that you become a born again. So after being born again, nakita nato migson nga ningon si Jesus, except a man be born of the water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ang paglubong sa atong Ginoo dito sa lubnganan, it symbols of our what we call new citizenship through baptism in water. Og ang balaang espiritu nga atong madawatan mao kini ang pasiguli sa balang espiritu diri kanato mga kaigsuonan with the evidence of speaking tongues. That is why Peter preached in Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. So mao na nga kinahanglan gayud kita manimbalik bisan pa mga kaigsuonan diha gayud sa
gingharian sa Diyos. Now, number 5, restoration through Christ. Manimbalik kita diha mga kaigsunan gayud no sa gitawag nga pinaagi kang Kristo. So Jesus came not to bring a religion but to restore the kingdom and reconnect men with the King. So through Jesus Christ, amen, not religion, we restore the kingdom and reconnect men with the King. So he preached the gospel of the kingdom, not the gospel of religion. So ato na iso mabasa gayud nga wala man ang Ginoo nagwali may tungod sa relihiyon, but he preached the gospel of the kingdom, the good news of the kingdom. That is why Jesus said, amen, I must preach the kingdom of God because for this purpose I have been sent. Luke chapter 4 verse 43. In other words, Jesus, the restorer of the kingdom. So mao na ang katuyuan why Jesus came, no? Aron nga manimbalik kita sa gingharian sa Dios, because as what I have said, because of sin, because of rebellion against the government of God, we are separated. Amen. We lost the kingdom and we lost the authority given by God to us. And of course, ang balang espiritu na himulag diri kanato. That is why ang tao nagtukod og relihiyon. Religion means they try to reach God. Gusto nilang kabuton pag-usab ang Dios. Apan dili kini mahimo sa relihiyon, because there is what we call restoration through Christ. If you believe Jesus, if you have faith in Jesus, and if you repent of your sins and being born again, amen, mabautismuhan sa tubig, makadawat sa Holy Spirit, now, ma-restore kita din ha sa gingharian sa Diyos. Ingon ang Ginoo, O my son, Luke 4:43, I must preach the kingdom of God because this purpose I have been sent. Ipadala siya sa katuyuan aron sa pagwali gayud sa maayong balita may tungod sa gingharian sa Diyos. Now, Jesus came to restore the kingdom, not start a religion. He preached a kingdom life, not traditions. Amen. So, wala man siya nagsugod. Jesus Christ is not a founder of religion, but He preached the kingdom, the good news of the kingdom. He came to restore the kingdom. He preached kingdom life. Amen. Ang pagkinabuhi diha igsoon sa gingharian sa Diyos and not tradition. That is why in the book of Matthew chapter 6 verse 33, nagingon ang atong Ginoo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So, kinahanglan unahon nato pagkat-on, pagsabot, pag-understand ang gingharian sa Dios may tungod sa iyang kabalauranan o sa pagkamatarong. So when we live in the life according to the righteousness of God, amen, insay gi-promise niya, all these things shall be added unto you. Amen. So dili na kita ngayon mabalaka kung naan na kita sa gingharian sa Dios, because everything will be added unto us. Not in the concept of tradition, amen, but the concept of kingdom principles. Now when we say kingdom life, amen, there is what we call standard living in the kingdom, in righteousness, in peace, and joy. He gave us back the Holy Spirit so we could reconnect to heaven's culture. Pinaagi sa pag-restore sa balang espiritu nga maoy magnguna, nga maoy mag-govern sa atong kinabuhi o magiya niini. Now,
we could reconnect to heaven's culture. And there is analogy, matod pa maigsoon, sa British colonization, ingon si Miles Monroe compares God's colonization plan and how the British Empire colonized nations like the Bahamas, no? The birthplace of Miles Monroe. So in the same way, Britannia, no? Britain imposed its language, education, laws, and culture on the island. So in other words, Mason, kung basihan nato ang British Empire, the colonized nation like Bahamas, and other country, another nation mga kaigsunan, sama sa Australia, South Africa, Hong Kong, even sa Indonesia before, amen, daghan man sila gi-colonize nga mga nasod. Now, diri sa Bahamas, maigsoon, bisan naa ni siya sa island, gani sa akong pagkaybalo, ang mga tao diri, puro mga black, no? They are black people. Pero, na-influence sila sa lingwahe sa Britanya. No, Bahamas is English speaking, no? Sama guna siya sa Pilipinas. We have our own language, but they know how to speak English because they are influenced by the British Empire, ang ilahang sinultian. And even sa ilang education, no, mga tao diri sa Bahamas, mga bright, tungod kay ang ilang education system nagpattern man dito sa British, no? Britannia. Even ang ilang mga kabalauranan, even ang ilang kultura, mga kaigsunan. Mao man usab ang atong Ginoo. God wanted to impose heaven's lifestyle on earth through willing citizen. Amen. So, katuyuan usab sa Dios nga iimposar niya ang lifestyle, ang lingwahe, ang kultura sa langit diri sa yuta. So those who are willing, no? Wala man siya gipugos. Mao bitaw nang kinahanglan nga makabaton kita sa pagtuo diha kang Hesukristo, unya makabaton kita sa igsoon sa paghinulsol o pagka tao pag-usab diha sa espiritu. Amen. O pinaagi niya na we receive, amen, the colonization sa atong Ginoo diri sa yuta gikan gayud sa langit pinaagi sa atong pagkinabuhi. Amen. The heavens lifestyle, the heavens culture here on earth. Okay. So there is what we call original or what we call important quotes nga atong sabton mga kaigsunan. No, God's original purpose was to colonize earth with kingdom of heaven. Religion prepares prepare men to leave earth, but the kingdom empowers men to dominate earth. So ang giwali maigsuon sa mga relihiyon, mangandam ta kay muadto ta or mubiya ta sa kalibutan. Pero ang pagtulunan sa kingdom principles, God empowers men to dominate earth. Busa giredi niya kita aron nga kita maghari uban sa atong Ginoong Hesukristo sulod sa 1,000 years. Before that happened, amen, God equip us first, empower us, amen, through the Holy Spirit by training us to our kingdom assignment, to our kingdom responsibility. Because God empower us to dominate the earth, no? Pinaagi sa ato ang mga kinabuhi. Now, there is what we call application. Amen.
life application, living as kingdom colonizer today. So we are not just waiting for or to go to heaven. No, nagpaabot kita nga na ay rapture, na ay reign with Christ 1,000 years, and there is a new city of Jerusalem coming down from heaven. But before that it happened, we are assigned to bring heaven to earth. Gitawag kita sa Diyos aron nga ang kultura, ang beauty, ang nature sa langit mahiabot diri sa yuta. Pinaagi na to. That is why Jesus said, "Let your light to shine before men." Because God is the light of this world, and we are representative of His light. We are a reflection of His light. As kingdom citizen, we are ambassadors meant to spread gospel or spread God's government, peace, and righteousness. So ingon nga kita tinawag sa Ginoo mga kaigsunan. Amen. As a kingdom citizen. Amen. Human nga kita na-restore sa gingharian sa Diyos. We are called to become ambassadors. Ambassadors mean to spread God's government, peace, and righteousness. So understanding the colonization, amen, it helped us to live according to the purpose of God as representing God's kingdom in every area. For example, sa atong family, sa atong work, sa gobyerno, even sa education. Now, sabto na to make so on that we are colonized, amen, by God. We are God's territory, no? Sa katuyuan nga gibuhat kita niya aron nga mahimong representante diha may suon sa matag area of our assignment, and of course in area of your family, sa imong trabaho, sa panggobyerno, even sa education. So how to reflect heaven on earth? Live under the influence of the Holy Spirit. Walk in righteousness. Amen. Peace and joy, according to Romans chapter 14, verse 17. Influence in every area of life, like family, education, business, media, and etc., with kingdom principles. Pwede gayud kita nga mahimong impluwensya sa uban sa area sa atong mga pagtrabaho, mga kaigsuunan. But of course, in the kingdom principles, pinaagi gayud sa katuyuan sa Dios dira mga kaigsuunan sa iyahang pagtulunan. Now, preach the gospel of the kingdom, not just salvation, no? Ma-restore kita diya sa gingharian sa Dios, pero ang pagwali mga kaigsunan sa baayong balita may tungod sa gingharian. Amen. Sa atong gingon kaganina, we are preparing for the kingdom rulership here on earth. Amen. To prepare, amen, sa responsibility nga ihatag sa Dios sa ato maigsoon. Of course, to fulfill the purpose of God in our lives. Amen. Pinaagi sa ato ang gitawag restoration process nga makabalik kita sa gingharian sa Dios, and this is not just salvation, amen, but we are preparing our lives, amen, to dominate the earth, amen, through the kingdom assignment given by God to us. You are not just saved just to go to heaven. We are saved to bring heaven to earth. So after nga naluwas kita, di lang tamigson maninguha nga muadto or makasulod sa gingharian sa Dios, apan ang gingharian sa Dios, amen, mao gayud ang atong ipa-impluwensya, iwali niining kalibutan na mga kaigsunan
We are saved to bring heaven culture, nature here on earth through us. So you are kingdom citizen and ambassadors assigned to colonize earth for the glory of the King. Gamiton ta sa Ginoo aron nga mahimo kita ambassador sa gi-assign nga territory nga gikoloni sa atong Ginoo aron nga kita dito magdumala mga kaigsuonan, or what we call dominate, or what we call ang pag-manage ni ini, no? We are not managed people, but we are managed the resources given by God to us, our talent, our gift, amen, our potential, mao na nga to ang territory. That is our what we call sphere of influence through kingdom principles. Now in Matthew chapter 6 verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. This is the prayer. Amen. Nga ang mga pag-ampo sa atong Ginoo, nga ang gingharian sa Dios moabot, o ang imong kabubuton may matuman diri sa yuta ingon nga naa sa langit. In other words, the kingdom of heaven must be influenced here on earth. The culture of heaven, the beauty of heaven must be done here on earth. Pinaagi kanato mga kaigsuonan. Amen. So mao na nga to ang ison nga discussion today. Amen. So the original kingdom concept, colonization of earth. So ato nang nasabtan for second time mga kaigsuonan. Amen. So di lang nato ni kayo paspason. Ato lang hinahinayon may ison pagsabot. Kay matod pa ni Pastor Nick nga kung imong paspason og usap, di nimo manamnam ang kalami sa imong gikaon. Ang pagkaon sa atong kalag nga mao ang pulong sa Dios, hinahinayon nato ni og sabot. Hinahinayon nato ni pag reflect sa ato ang mga kaugalingon mga kaigsuonan. So sa sunod nato nga meeting, we have another topic mga kaigsuonan nga ato gyud ni siyang masabtan unsa gayud ang kabubuton sa Dios sa gingharian sa langit diri sa yuta mga kaigsuonan. So once again, thank you kayo. Amen sa inyong pagpatalinghog. Og after this, maigsoon after the prayers, amen, ato maigsoon basahon ang inyong mga comment og mga shout out dira og mga greetings dira maigsoon. If you have your prayer request, you can send it to us, and even clarification mga kaigsuonan. Magampo kita. Lord Jesus, we thank you, Lord, sa pagtulunan nga among nabatunan nini nga matahom nga kabuntagon. Tuguti Ginoo nga bisan ang imong makatawhan nga nakahimo sa mga pagpatalinghog, dili mo labayng kawang ang imong mga pulong nga maghatag ka namog lalom nga pagsabot may tungod sa imong gingharian. Dalaygon ka Ginoo, nagaampo kami sa mga provision sa panginahanglan sa imong makatawhan bisan sa protection sa mga nagalakaw sa matag adlaw sa ilang mga trabaho, negosyo. Giyahay kami sa tanang panahon Ginoo, og nagdeklarar kami espiritual na panalangin, material na panalangin, o bisan financial na panalangin sa matag usa. Ginoong Dios, sa laygon ka sa walay katapusan, padayon usab ikaw magagamit niini nga programa alang sa pagwali may tungod sa maayong balita diha sa imong gingharian. Dalaygon ka sa walay katapusan, amo kining gisalig o gitugyan, gipasalamatan sa gamhanan mong pangalan, in the name of the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. The
Okay, so once again, good morning to everyone. Thank you for watching and of course sa inyong pagpaminaw. Salamat kaayo mga kaigsunan. Atong itimbaya ang atong mga viewers karon mga kaigsunan. Si Sister Junami Tagusi Masunong is watching. Matod pa niya, good morning Pastor. Good morning usabya kaninyo sa Bagua Playa. Shout out sa tanang mga taga Bagua Playa mga kaigsunan. Pastor Roel Berunac also is watching. Matod pa niya, good morning Pastor. Yes, thank you kayo Pastor Roel. Amen. Ang Diyos magapanalangin diya kaninyo. Amen. Sister Roslyn Ocampo is also watching. Thank you for watching Sister Roslyn. Amen. O bisan pa Sister Elna Kiambao is watching. Thank you for watching. Sister Cristel Anayo Marundan is also watching. Amen. Thank you kayo. Brother Jimson Inar is also watching. Matod pa niya, good morning sir. Nindot ning discussion kay nakaagi ko ani nga klase. Okay, thank you kayo. Sir Brother Jimson Inar. Amen kay Sir Nick Perez nga time. Yes, as Pastor Nick Perez padayon gyapon sa mga pagwali may tungod sa gingarian sa Dios. Aduna siya mga online study, padayon gyapon siya, and of course matod pa niya kaganina nga umaabot ang iyahang libro may tungod sa gingharian, title kini og Kingdom Life and Leadership. So we are promoting this for the coming launching og maniana migson pwede na ta makapalit sa iyahang libro nga nagisgot kayod may tungod sa gingharian sa Dios. Thank you kayo brother or Sir Jimson Inar. Matod pa niya, dominate, dominion to rule and manage with the kingdom principles. Yes, thank you kayo. Then ambassador, in other words, we are God's representative or managers. Yes, tama gyud kayo. Thank you kayo. Then Brother Randy Balbuena Jr. is also watching siya. Good morning Pastor. Yes, thank you. Good morning Brother Randy. See you mamayang gabi. And Sister Bibing Taktakan also is watching from Mati. And of course, Sister DB Tagusi, matod pa niya, good morning Pastor. Amen. Thank you kayo Sister DB. Naagikan siya karon sa Korea. Amen. So thank you for watching. God bless you more. Amen. Ang Diyos pa magapanalangin kanato nga tanan. Praise the Lord. So thank you kayo mga kaigsunan. Amen. Di na po ko maglangan, ining matahom kayo nga kabuntagon maigsoon. Himo ta sa mga pagtapos tungod kay daghan pa pud ang ato ang gimbuhaton ining adlaw mga kaigsuonan. Praise the Lord. So again, akong i-promote sa inyo ang incoming libro ni Sir Nick Perez, no? So we are waiting for the launching of the book, no? Kay napay gamay na lang gitiwas sa printing mga kaigsuonan. So God's willing, moabot na maigsuon. So pwede mo maka-order niya na sa kuha. Amen. Ug ato nang i-send sa inyo, ipadala sa inyo mga kaigsunan kung asa man ang inyong mga location. So thank you kayo. Ang Diyos pa panalangin sa matag usa kanato mga kaigsunan. So dire na ko taman. See you sa Friday same time. Amen. Alas 10 sa buntag. Og natay bag-o nga pagtulunan mga kaigsunan nga isgutan sa sunod nga ang mga adlaw. God bless and more power. Jesus.